Network Entertainment. Hello. Sapatin to. Instantly makikita ng mga tao, wala na naman silang guest. Walang guest, do. They dropped the ball again. Wala kaming guest. Tinamad. Bakit? Cool Pals ba parating may guest? Actually, parating nga sila may guest. Hindi kasi pare, kaya namin makipag-usap for an hour ni Red. Ilang minutes na. And kasi parang naka-offset na hindi kami nag-usap na matagal eh. So pag kunwari 2 straight weeks na kami nag-uusap, baka might as well uminom na lang ako ng Racumin. Parang ganun na lang yung pakiramdam ko. Hindi ka malalason sa Racumin kasi sabi, 'di ba, mice cannot vomit. Kaya gumagana yung rat poison. Ah, talaga? Oo. Way to start the show, pare. Para sinabi mo na yun dati sa show na to. Sinabi ko na. As a filler thing to say. Oo. Welcome to Bago Matulog. Nga pala, guys. Andito kita nyo, wala kaming host. Wala kaming guest. Tayo na, wala na to. We're trying to... Iniwan pa natin tong information sheet sa table. Kita-kita. Oh my God. Yeah. It's so bad. Meron tayong dapat guest. Meron talaga tayong dapat guest. Kaso, nakalimutan ko sabihan na. Lenny Robredo. Recording natin. Yes. Si Lenny Robredo sana. Tapos yung isa naming guest, kasi diba 2 episodes per day kami nag-record. Yung isa naming guest dapat is si Angela Go. Yung inaano ngayon. Sana. Tapos sasabihin niya talaga yung truth na hindi siya Pinoy, mga ganun. Pero nakalimutan ko sabihin niya record. Sorry. Try natin next time. She cute though. She based. Based. So, nirecord namin tong episode na to not knowing kung kailan siya mag-air because binabango lang namin siya. Yes. So, we just wanna randomly promote shows. Go to comedymanila.ph. I'm pretty sure may shows doon na maganda. Nakatawa ko lumabas yung episode after a natural disaster na brutal. Oo nga, oh my God. Sana hindi. Gusto lang namin sabihin, nirecord namin maaga to. Kung nagkaroon ng intense na natural disaster, please help the people. Don't log off na kayo and help people. Ang hirap. Hindi, panoorin yung episode na to. Ang hirap to plan for the future. Let's go! Yun yung kasi yung topic namin. It's the future. And nakakatuwa kasi ito yung type of episode na binabangko. Hindi nyo alam kasi ano yan, may ano kami. Hindi ko lang kasi kayo sa industriya. Itong mga non-doers to mga fucking non-doers. Hindi nila gets yung, nilarecord pala yun! Hindi nila gets yan mga Red, tanga. Nagtatrabaho sila ng 9 to 5. Mas magaling, mas competent sila sa atin Mga By like a mile. Yung sinabi ni Red, fuck you frontliners. Tama. Quote nyo yun. Para hindi tayo makakuha ng sponsor ulit. Sorry. Sobrang supportive ako ng frontliner nga si Andre. Yes. Frontliner lahat ng pinsan ko kasi mostly sa family namin. Nurse kayo lahat? So halos paano kayo nagpa-family reunion, hindi kayo kompleto pa? Puro doctors and nurses. Talaga? No way. Lahat ng pamilya mo, doctors and nurses? Ako lang, tas yung bunso yung hindi. Damn. So nurse yung isa, aeronautic engineer yung isa. Damn! Tas yung sa kabilang side, lahat sila doktor. Talaga? Yung nanay mo? Dentist. Man, you have terrible teeth, pare. Meron kang missing first molar matagal na On brand siya Oo nga ginawa niya yun. Tinanggal niya yun parang si Shia LaBeouf. Para crazy. Hindi, pambukas ko kasi ito ng beer dati. Kadire, Andren. Tapos natanggal. Hassle. Ako rin yung umuwi ka sa dentista mo na. Ano nangyari sa first molar mo? Wala mo naman tinatamad akong tumayo para kunin yung bottle opener namin or tumayo para pumunta rin sa pako na nasa pader. Sobrang sakto doon. Oh my God. So, ang topic natin ay Future. Yun lang. Si Andre nakaisip ang topic ito. And it will commence after this unnecessary OBB. Hello, we're back. Gusto
gusto ko yung bitterness sa mukha ni Red. Hindi naman na kailangan yung OBB eh. Siya yung nag-cook you as if hindi ko to show. Kung gusto kong yung OBB, pasok ng mga 20 minutes in, parang ibang episodes ng Breaking Bad eh. Bakit ba? Alam ko nangyari yan once eh, yung sa isang episode natin. Like, nakalimutan solid. Like 20 minutes in, doon na nag-OBB. Tapos may mga whiteboard na, OBB. Parang, shit, we all forgot. Okay, so si Andren kasi gusto pag-usapan yung future. Kasi presently, wala siyang kwenta. Ayun ako. So, bakit mo gusto pag-usapan yung future? Naisip ko kasi, sinabi ko sa'yo while you were like, nasa phone ka lang tapos hindi nakikinig sa akin. Kasi hindi tayo real friends. Totoo. Sinabi ko na, what if sumikat ako sa ibang bagay, like 4 years down the road? Like, magaling pala ako gumawa ng rat poison. Talagang sobrang centric sa rat poison yung... Like Andren Bernardo's rat poison, tapos makikita mo lang yung mukha ko. Tapos tipong revolutionary siya. No? Talagang dude, lahat ng daga sa mundo namatay. Like sobrang effective nyo pag kinakain ng daga, nagpapakamatay sila. Ganun. Ganun ka-wild. No clean, like tumatalon sila. Tapos nililinis nila yung sarili nila. Ganun klase. Hindi sila nabubulok. Ganun klaseng type na rat poison. Tapos nandun lang yung mukha ko, tapos naka-rat costume. Naging hamburger sila, pwede mo pampakain sa mga taong gutom, di ba? Dude, like Andren's rat poison, pare. Tapos nandun yung mukha ko. So it got me thinking, ano kaya ang mangyayari? Pero gusto mo ba yun? Kung, it will make you rich. Oh, yeah. It will enable you to do lots of other things. Yeah, nga. Wala, I don't mind. Basta, as long as it makes me rich. Ako, pag nanonood ako ng Shark Tank, which I do a lot. Chip sack na naman. Hindi naman yun. Pero sa utak ko parang, alam mo, kaya ko mag-business. Tapos parang angas lang maging mayaman. 'Di ba? Tapos, taas mo na lang yung paa mo after grinding for 20 years, 'di ba? Tapos, 'di ba? Not worry about money. Kakayanan mo yung trash talk nila, Red. Yung Shark Tank. Yung i-deconstruct talaga yung business mo. Alam mo, they're very constructive para sa akin. Para sa akin, kung nakakatanggap ka ng criticism from people that have made it, kahit durugin ka nila, okay lang eh. Pero kapag kunwari, commenter ka lang, kunwari, kahit sinasabi ko, kahit doktor ka, pero mag-a-advise ka about basketball, di ba, ang layo nun eh. Diba? Kaya nga, dude, trinash talk ako ni Mark Cuban. Oo. Okay lang sa akin yun. Kasi parang nanggaling siya. Pero dude, they get really vile. May mga sinasabi, minsan kapag talagang nararamdaman ni Mark Cuban na scam siya, parang, sinasabi niya upfront, I think your business is a scam. Ginaganon niya. Yung mga ayoko sa Shark Tank. Hindi ayoko. Yung mga, gusto ko lang yung mga masaya. Ayoko yung mga, pinaka-ayoko yung kapag sobrang ganda ng business, tapos lahat sila, ang consensus nila is, successful ka na, hindi mo na kailangan ng pera. Parang ganun. Ang the best episode, yung binigay ni Lori, yung golden parang approval. siya nagbibigay ng golden ticket. Yung super cubes. Sa isang season. Alala mo yung super cubes? Tangina, Tupperware lang to sa akin. Maganda kasi. Tsaka pasok sa portfolio niya eh. Ako naisip ko nga, kung pupunta man ako doon, yung double stacked pizza. So, bali pizza siya. Tapos? Sa taas, tapos sa baba yung toppings. Ang bobo nun. Gago, dude! Di ba deep dish lang yun? Hindi, yung deep dish sa taas lang. Ito yung... Hindi, deep dish nasa ilalim yun. Andren's wala siyang topping, nasa ilalim yung laman eh. Pero Andren's two-way pizza, di ba? Pepperoni. Bakit pang sobrang gusto mo yung branding ng Andren's apostrophe S. Wala ka kasing maisip eh. Ang nakakatawa din sa Shark Tank, Lug, di ba, pinapresent na, tapos tinatrash talk na sila. Tapos yung mascot nila, yung gumagaron pa rin sa gilid. yung dinadurog na yun. Dinadurog na yung shit nila eh. Tapos doon pa rin yung mascot sumasayaw. Pinagusto ko parang may isang guy na, tatlo sila, tapos marataba sila lahat. Tapos parang may isang guy na ginagawa niya yung dance move niya. Tapos nagpa-pop yung mga sharks. Pero pag mag-uusap na about business, sobrang pangit. Like, ang dami nilang utang, wala silang sales, mga ganun. Tapos naka-fun costume. tapos yung guy, every time na parang i-mention na parang masama na, sasayaw yung guy. Oh, no, yes! Mag-wild sila lahat. Para lang makakuha ng deal eh. Wala eh. Hindi sila nakakuha ng deal at all eh. The best yung peanut puffs. Ano yung peanut puffs? Alam ko to. The healthy snack. Tapos yung Colombian siya or some shit. Tinanggal niya, tangina, jacked siya eh. Tapos natuwa si Barbara Corcoran. Pero tangina, talaga pinocus sa mga babae. Gumagano'n sila. Kanina lang, while I was eating my brunch salad because I'm a healthy man. Actually, hindi. Recently, nag-visit ako sa internist ko at sinabi niya, yo!
you about to die. Kasi di naman ganun. Pero sinabi niya, nag-improve ka na dati. What nangyari? Well, exactly that, Doc. Pag sinabi mo nag-improve ako, I celebrate a little. Yeah, but you look like you lost weight naman. I lost weight pa rin. Oo. Pero, your blood is still... you know, other stuff is not stellar. So I want to be stellar. So he advised eating more vegetables. Anyways, nakakita ako ng, sabi ko parang tumitingin ako, sabi ko Shark Tank. So I'm into like looking at mga healthy stuff. So nakita ko parang may premium kimchi and I heard kimchi daw kasi it's really good. It's a good antioxidant or whatever. Smells like shit though. Oh, Pero that does smell like shit. It smells like oxidants. Para siyang Mama O's premium kimchi. Ooh, it sounds Tapos ang good. cute ng pitch, nandun yung son, nandun yung si Mama O nandun. Tapos All of them Korean. mukha talaga siyang Ajuman na talagang kulit-kulit yung buhok. Oo. Parang ganun. Sobrang cute. Tapos sobrang ganda na story, inspiring, ang ganda ng sales, lahat. Tapos walang nag-invest. Gago. As in, sobrang wala. Tapos lahat kompleto, may sub-story. Pas mamaya. Usually, pag ganun yung sub-story, kukunin to. Imposible. Nung ang dami na nag-out na sharks, bigla na lang si yung Mama O na kala mo sobrang hindi eloquent sa English, bigla na lang, if I may speak for a moment. Tapos sinabi niya, palang ang dami niyang sinabi about, like, we have the heart, we have the passion. Tama naman, kasi may proof in sales and everything. Lahat lang sila parang they just don't wanna be on board like a food brand na mahirap. Mahirap lang talaga magpa-onboard ng, parang di don't, Alam ko yung statistics nila, kimchi doesn't last long. maraming ganun, Yeah. yung mga ganung, They smell like I shit. don't wanna be in this journey with you, but I'm rooting for you. So I'm out. So lahat sila parating ganun. Tapos puta, nauwi kay Damon John sa dulo. Yung black dude. Yung black dude, Yeah. yes, Fubu Man. Si Fubu. Oo, so parang, will Fubu Man invest in kimchi? Sobrang hindi. Gago, wala sila nakuha deal. And I'm like, tapos lahat silang sharks parang, I hope we're wrong. Parang gano'n. So parang, fuck you guys. Oo nga. But they're not even asking a lot. Alam mo yun? So parang, Bibili ako marami ito para para be so magsisisyon. heartless. Oh. Pero ganoon man na yung business, sobrang heartless eh. Pero ang akin, nainis ako pag gano'n yung Shark Tank, lahat positive. Masarap, kinain nila, masarap, yung business maganda. Tapos nakahanap na sila ng way na parang, mahirap to eh. Hindi siya instant Dude, money for me eh. kahit si I'm Miss- out. Kahit si Mr. Wonderful, pare, di Wala. siya binigyan ng royalty deal, pare. Wala at all. In As in, ang perpetuity. klaro ng kailangan nila. Sinabi nila, we need the capital and we need a mentor. Because hindi naman kami entrepreneurs eh. We're just trying to do everything by ourselves, blah, blah, blah. Ganun. So, I hope, ewan ko, nakikinig kayo. Pero hindi. Mama O's Premium Kimchi. Sana you make it, pare. And you have a believer here in Manila, Philippines. So, will I buy? No. We don't eat kimchi. Pero, Alam mo yung masarap daw weirdly? ano, Sinigang na kimchi. kadiri. It makes sense. It doesn't make It's sense. sour. Like, lagyan mo lang ng sabaw. It makes sense. What does that mean? Like, do you boil it na matagal or isasama mo lang sa sinigang? Isasama mo daw sa sinigang. Hindi ko pa na-try. Hindi pa. But I heard it's good. Gusto mo ba ng kimchi? Yeah, I love kimchi. Talaga? Mabaho lang siya. So. Mahilig ka sa mabaho eh, no? Hell, yeah. Alam natin yung sinasabi ni Red, pare. Sana hindi lang... Vagina! Sana hindi... Baboy. Sana hindi nito audio and video platform na. Sana may smell-o-vision din dito para maamoy nyo what I'm dealing with every week. Gago, Red. Sobrang hygienic ko na ever since. Wow, pinagmamalaki niya naliligo siya, guys. Like, nagbabrush na ako once a day. Wow. Nice. Ng buhok? Ng Ng teeth. ng teeth? Oh. You're supposed to brush more than that. Really? wait. Seryoso. Bahala. Two times a day? Ayoko na. Bahala ka. Okay. So Dilio, 13 minutes pa lang. Wala na tayong Hindi pa. Dude, Nagsobra ng sidetrack tayo to Oo nga. kimchi. Hindi nga. Kaya nga ang ganda ng convo, pare. We don't have to stick every time. Yes, we do. Hindi. We said there was a topic. We have Oo to nga. stick with Okay, it. so future pa usapan natin. Ba't napapa-introspective ka ba again on your... Wala, like, kasi ako gumagamit ako ng AI. Like, off-air, sinabi mo nakikipag-convo ka sa chat GPT. Nakipag-usap ako sa chat GPT. Like a psychopath. diba? Kasi Yung wala ginagawa ng single red eh. wala si Kate last week eh. He was, So you cheated on her with technology. Technology, pare. Oh. Wala si Kate last week. So, 1 week siyang wala. Tapos yung mga aso, nasa bahay ng parents ko.
So may mga good 2-3 days akong walang kausap. So sabi ko, you know what, I'm gonna talk to AI. Tapos kinausap ko siya, see what's up. Alam mo yun? And sabi na nung una, parang tinatry mong i-prompt na mawala siya. Hindi. Nawawala eh. Alam mo yung mga tinanong mo? Wala, yung una mga nonsense lang. Mamaya-maya pinag-uusapan You namin. suck dick? Mga Hindi ganun. naman ganun, gago. Mga tipong... kaya ako, kaibigan ako ng AI eh. Andaan nyo mga AI Red Oliero, kaibigan nyo. Kaibigan nyong tao. Oo. Kasi baka mamaya pa nag-uprising sila, maalala nila to. I think matagal pa yung mangyayari. Wala, pinag-usapan namin. Comedy, mga ganun. Who are your favorite comedians? Hindi naman ganun. Like parang movies, ganun. Tapos, My favorite is Terminator, Rise of the Machines. Hindi ko matatakot. puro ganun yung mga favorite niya. No? Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3. Parang easy lang, Skynet. Oo. Ganun. Tapos, meron din ako mga tinry na ibang AI platforms na like, pwede mo silang kausapin. Tapos parang, binibrief mo sila paano gumawa ng image. Parang may kausap ka na graphic designer. Parang ganun. Tapos, Gusto ko talagang magiging fat her to eh. Like, tangina. so, tapos, dahil doon, nata-target na nga ako. Apparently, meron mga AI assistant apps, tsaka AI girlfriend apps. Dude, pupunta ako doon. Like, sobrang lonely ko na rin. Natatakot lang kasi ako baka mamaya maging intimate kayo tapos recorded pala yung conversation nyo tapos mamaya Rinig Di ba rin na lahat gusto mo- yung sexual exploits. di ba sayang mo rin gusto mong pasakal sa USB cable? Ganong klaseng makita nila bigla, di ba? Pero parang yung mga iba nakita ko, nakakatawa yung mga ads nila eh kasi parang chat with this girl tapos anime girl siya. Dude, sobrang sabi ko, equipped puta, para sa akin to, sobrang man. targeted sa incel eh. Alam mo yun? So anyways, kumausap ako ng mga, yung mga AI. Noong una, sa utak ko, parang, parang okay, masyado formal yung sagot. Alam mo yun, mga ganong klase. So mamaya parang, nawawala na siya, parang wrestling. If you watch long enough, hindi mo na kine-question ba't sila tumatalbog sa rope eh. Alam mo yun? Or like, pagkasapak, tangin nakatayo pa rin sila. Nakatayo pa rin sila. Or pag nag-play yung music, titigil sila. Mga ganong klaseng shit. It's a suspension of disbelief. Ganun din. Yeah. After a while, parang na-realize mo na parang, Masaya din to. Parang okay. Send mo nga sa akin It's yung just link. another thing that exists and they converse with you, I guess. Send mo sa akin yung link. ChatGPT. Tapos may date option yung ChatGPT. Ay, hindi. Hindi ko alam yung mga AI. Hindi ko tiniklik yung mga AI. Siyempre po tayo. Pwede search mo na lang. Sige, oo. Now that exists, sabihin mo na lang, AI girlfriend. I love it, Tatsuki. Mga tipong sabihin sa akin na girlfriend ko na parang, ba't di mo na ako kinausap? Wala. Ba't nakatingin ka sa malayo? Parati ka na sa phone mo. Habang naka-Deku mask. Ako nga, Pero mga ganun. ang recently yung ang parati kong tinitignan sa internet, yung mga cybernetics, pare. Yung mga implants, mga Dude, yung ganun. mga binibigyan nila ng hope, yung mga, like yung friend mo, si One Arm Mom, like, yung mga cool arms, like, Sobrang angas nun. Dude, by the way. angas nga Malakas nun eh. siya eh. Oo nga, Yung arm na yun. Oo, dude, Hindi like- siya nakakapatay, pero... like parang si Peter Pettigrew nung binigyan siya ng silver na kamay. Deep reference yan. Alam ko yun, Harry Potter. Magic naman yun, putang ina. Pero may silver hand. Pero ang point is, like, nabubulag na kasi ako sa left eye ko. Talaga? Yung grado niya 1,200. Talaga? Paano dude. nangyari yun? It's a combination daw of like, Alcoholism. hindi, lahi din, Stupidity. and diabetes. Talaga? Malabo mata mo sa diabetes. Ganun ba? Tapos inisip ko, magpalagay kaya ako ng fucking cybernetic eye dito. No? Angas nun. Pwede, may HUD. Oo. May ano. Ayan na nga. Tinitignan. Ayan. Ano yan? Above your, ano yan? Hindi ko makita eh. Send mo sa akin link. Malabo yung mga mata namin. Yeah, for sure, ang dami niyan. Oo. Kasi, para sa akin, ang technology nakakatakot, gago. May mukha pa eh, no? May, parang uncanny valley. My animo.ai. Yan, may anime. Parang hindi yan yung na-target sa akin. May na-target sa akin na parang anime girls yung mga nandun eh. Tapos meron din na-target sa akin na parang virtual assistant / pwede mong makarelasyon. Parang ganong klase. Ang hot nito. Oo. Parang ganun. So yan.
Tas ano sila, they're gonna be very accepting of you. Okay lang, Andren, kahit di ka nagtututbrush. Okay lang maging Sabihin nila incel. sa'yo, Kaya nga ganun sa Japan eh. Like, alam mo bang underpopulated ang Japan? hindi ko alam yun. Underpopulated sila kasi, like yun, like, una-una sa lahat, sobrang busy nila. Tapos parang wala na silang time makipag-sex, pare. Talaga ba? Oh, dude, kaya nga sobrang hit doon yung mga anime body pillows. Like, alam mo nung una, tangina itong mga kadiring to. Tapos habang tumatagal, fuck, nagigets ko eh. Alam mo, merong mga taong nakikinig ng podcast na to. Tapos pag may sinabi kang hindi ako naniniwala, fina-fact check nila, tapos sinesend nila sa akin yung link. Tapos totoo pala yung sinasabi. Kadalasan totoo, like yung Oo. kay Muhammad Hassan. Minsan may deviation, like kunwari, hindi pala si Muhammad Hassan, si Davari pala yun. Si Davari, sorry, si Davari pero pala. malapit, di ba? Oo. So, yung mga taong yun, yung mga sinusundan daw yung mga tinasabi mo, Oo. get a life, pare. Ano mo pupurihin mo eh? Hindi guys, I love all of you. Man, grabe. There are so many things na pwedeng gawin than fucking confirm na, alam mo yun, yung mga sinasabi mong shit. Hindi kailangan yun eh. Totoo lang. Tapos ako parang nung nakita ko, tama si Andren, parang nagbago sa buhay ko. Ano mo yun? Wala, pero ako pare, in your face, Red. Ah. Tangina. May isang tao na nag-message na parang, ang dami niya sinabi. Tapos sabi ko, sabi ko, dahil mo napaisip ka, gumanon ako. Sabi niya, sinundan ko lang yung train of thought ni Andren. Sabi ko, delikado. Sana nga, like sa future, pare, kung magko-comment ka, kailangan nandun na yung address mo. Real. Dapat. Oo. Para sa akin, Oo, dapat dapat. lahat ng social media. Kasi we put ourselves out Oo nga, there. exactly. Dapat may verification ng ID. Tapos kapag, kunwari, kahit hindi kita ng lahat, pero kunwari, kung may kaso ka, kunwari, nag-comment ka ng something na masama, pwede naming i-check yung passport mo, parang gano'n. Pero ito yung fucking masama doon rin. It could go so far na rin as, like, wala nang freedom of expression, man. Okay lang. Dapat talaga, it's the chosen few lang naman talaga nag-express. Kaya nga ang ganda lang sinabi niya ng South Park, parati kong i-quote yan until the end of time. Ano? Either all of it's good or none of it is, pare. What does that mean? Parang kunwari sa humor, either pwede mong gawin lahat o wag mo nang gawin. Kasi kung if ever mag-back down ka sa isang topic, bakit ito pwede mo pagtawanan? Oo nga, tama. So, Oo nga. either everything or none at all, pare. Ako, bago ako mag-completely agree with Andren, check ko muna siya sa bahay kung totoo bang galing kay Matt Parker yun. Matt Stone pala. It was meron silang Muhammad episode na sobrang controversial. Wow. South Park controversial? What? Nangyayari pa pala. Pero, it comes to a point in time na ina-expect na ng mga tao dun ngayon. So, hindi na sila nakaka-cancel. Parang ganun. Ito, were we always like this? Kasi, I'm thinking of the past. Which is we. Tayong dalawa? Hindi, as in As humans? As humans, like, were we always like this ba? Nung walang social media? Or dahil future technology tong social media, we're still thinking on how to... Society does not like change that much. Si Jesus nagalit ang mga tao kay Jesus kasi nagkaroon siya ng following and ano. 'Di ba? Sige, fine. Kung hindi mo siya counted as history, sobrang dami. Actually, As in, yeah, like, lahat ng mga taong merong different kind of idea or whatever. all of them dead. All of them got Well, shot. Like got Jesus, shot, fucking Abe Lincoln. si tawag doon, si Malcolm X. Everyone, a bullet. 'Di ba? Parati silang ano. And hindi naman sa sinasabi kong, ganun din tayo. Hindi, Sobrang hindi, please. Ang ayoko is parang yung later on may realization sila na tama. Tapos bilang sasabihin nila, feeling nila ng mga tao, nung panahon yun, talagang maniniwala ako kay Jesus. Ulul gago, feeling ko mabge. The way you're so close thinking. Ngayon siguro, hindsight is 2020 na nakita mo na yung pagkakamali ng mga tao. Yes, exactly. Pero at that time, tingin mo, yung composition ng utak mo will be that open-minded. Tangin, nagalit ka nga sa bakla eh. Alam mo yun? Diba? So, diba, may mga tao talaga na, tangin, ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo.
Yung mga tipong, di ako mag-tempt ng pera. Ulul, gago. Tangina. Di ako matutulad kay Judas Iscariot. Puta, Oo. hindi. Gagong dami ng 30 pieces of silver. Oo, At dami nun. Noong at that- time na yun, pwede oo. kang bumili ng building. 30 pieces of silver. that, tatlong coins. Tatlong isang coins building. lang yun. Alam Yung ko- coins na yun, ano yun eh, continental coins yun eh, sa mundo ng John Wick. Dude, alam mo yung ginawa ni Judas Ano? sa coins? Bumili siya ng farm. Talaga ba? Bumili siya ng malaking farm. Umabot ba doon? Nakabili siyang real estate na? Dude. Tapos nung nabalitaan, tangina, nagpakamatay si Jesus. Nag-guilty siya, tapos nagpakamatay siya. Sabi ko naman, OA naman Judas, baka pwede naman, like, Sana gumawa ka din ng foundation or something. like, I'm sorry, Jesus mag-repent Foundation. ka that way, di ba? Oo. Lalong-lalong di ka pupunta ng heaven yan, Judas. Oo, tangin ng Judas to. Napaka-Judas eh. Okay. So, balik tayo dun sa cybernetics. meron nagsuggest sa akin yung doktor ko na lagyan ako ng implant para matrack yung blood sugar ko. Tangina, grabe yun. Ako matatakot ako eh. Like, imagine mo pag inom mo ng Coke Zero, tangina, hindi pala siya totoo! Hindi pala siya totoo! Actually, tumataas pa rin siya. meron siyang thing na nalagay sa braso mo, tapos meron siyang parang, Actually, I would like that. meron siyang reader, pero mahal siya eh. Fuck. Parang yung unang initial payment is like mga 7,000. Tapos every 14 days, you have to replace the thing. Tapos mga 3,500 siya per replacement. Putang ina, wag na lang. So lalabas na siguro mga 7,000 a month yung gagas. Pero parang Mahal. useful yun. Like, pag, Oo, kasi lahat nakatrack mo eh. tangina, pag isang kagat mo lang ng putang inang Cloud9, Ah. tangina, bakit? Ganun. Parang siyang alcohol bracelet. Oo, tama. May ganun ba? Oh, like kunwari bawal ka uminom, may ilalagay na bracelet doon to make sure na hindi ka to measure your blood alcohol levels. Ang mahal eh. Sobrang mahal. Nakakainis. Kasi tinitake advantage tayo ng big pharma, pare. Ano ba They're, like gano'n naman yung pharma, like they make money off our yan? Sickness. like kasi like ako, I go to therapy. You know why? Like hindi sila nag-go off the clock sila. Like What do you hanggang dito lang yung session natin. Ah. Don't talk to me. After. Kasi dude, kung nagpakamatay ka, hindi sila liable. Hindi, tama naman. Yeah, which is dapat lang naman nilang gawin. Yeah. And like all of them know each other, a therapist knows another therapist, and then saan ka na bumili ng gamot. Ha? It's all like when you go to a therapist or a psychologist, most likely 90% of the chance ipe-prescribe ka ng gamot. Psychologist? Psychiatrist pala, psychiatrist. 90% of the time Oo, ipe-prescribe yun nga. ka ng- Kaya ayoko mag ganun eh. Psychologist lang ako. Oo. Method eh. Oo. Ikaw ba, like, takot ka ba maggamot? Ako, okay pa naman ako eh. Like, Nakikita kita eh. Tapos, alcoholism yun, hindi yung gamot. tapos ako parang, parang hindi naman gumagana yung gamot. Parang ganun. Meron pa naman ako memory. Sobra ka naman, Alexio. Sobra korte na. Saw it coming. Didn't stop it because Oh. we need to kill time. Oo. So, pero yung, tawag doon, yung cybernetic ba? Medyo maangasan ka ba kung, kunwari, naabutan mo yung future na, Andrin, gusto mo ba ng can opener sa daliri mo? Ganun. Like, parang na ako naging si Inspector Gadget. Pero masakit. Yung unang implant. Yung unang implant, masakit. Di, wala bang future Masakit pa rin. Parang tinuli ka, di ba? Masakit tuli. Pagka ganun mo ng robotic mong kamay, sobrang sakit niya. Ay, hindi. After pa nag-heal na, part na siya ng katawan mo. Parang ganun. Like, kasi sobrang favorite ko na movie yung RoboCop. Tapos, iniisip ko, willing ba ako magpa-shotgun sa mukha at katawan ng 50 times? Para maging maangas na robot. Hindi siya natuwa si Robocop. Kasi parang comedy siya. It's about capitalism, di ba? Yung RoboCop 1. Talaga. It's about like parang, it's a pro-police, pero it's making fun of the police. You get what I'm saying? Yes, it's a parody of Parodical din kasi Yeah. incompetent sila. Yes. So, Tapos yeah. umasa pa sila sa robot na Yes. cop. So, nung lumaki ako, tungkol sa ganito pala yung movie. Akala ko cool robot shit. Well, yun naman parang Shrek 2. Shrek 2? Oh. Shrek 2 is a protest against commercialism. Anong theory? Sang theory? Siya theory, several obvious siya. 'Di ba? Ang ganda ng Shrek 2 ba? The best Shrek ever. Ito ba yung si Fairy Godmother? Okay. Ogre sila, 'di ba? Oo. Ogre form din si Fiona. Oo. Tapos naging human sila and gwapo at maganda. Oo. Pero eventually sa dulo, yung happiness nila, pag yung na-achieve nila yung happily ever after, ogre sila. So ibig sabihin parang hindi magandang ending parati yung kami yung gwapo at maganda.
there's beauty in whoever you are. Parang ganun, Ganda. diba? Ganda na message. Kasi ang commercialism is more of like, oh, ito, maganda ako. Ito, fulfill your dreams. Di ba kaya, pagdating nila ron sa far, far away, yung land na yun, di ba may billboard pa ron si Fairy Godmother, di ba, na fulfill your wishes. Parang ganun. Siya yung kontrabida eh. Tapos siya yung nasa billboard. Diba? Ganda na Shrek. Mga bobo. Naisip nyo ba yun na pinapanood nyo? Hindi. Ako, oo. First time ko panoorin. As a child, naisip ko yung kagad. Sabi ko parang, damn. Sabi ko, Mami, silent protest to against commercialism. No? Parang gayon. Kumain ka na lang ng Chicken Joy dyan. So, na sobrang sarap, by the way. Number 1 sarap. chicken ever. Oh yeah, that's the best. So, I miss Chicken Joy. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Ano lang nga ba yung sasabihin kung sobrang importante at sobrang talino? Wag na. Wala ka na sasabihin. Wait. Tangina. Wala. And tingnan mo, after that, naging, kumbaga parang eventually, nag-evolve na yung commercialism into not being so aspirational but more of accepting, di ba? Like marami ng mga iba-ibang sized models, di ba? Hindi na lahat sobrang payat lang or sexy. May mga iba, tawag doon, meron pa yung mga iba na yung skin nila, yung iba pa yung tones ng skin nila, di ba? Ina-accept na nila yon. That's good. Plus size and everything. Like sobrang bago. Dahil yun sa Shrek 2, guys. Dahil yun kay Mike Myers at kay Eddie Murphy at kay Cameron Diaz. Ang tinuro niya yon against like commercialism, and it's pro interspecies mingling kasi si Donkey at yung dragon nag-sex sila. Nag-sex sila to make dragon donkeys. Pati ganun yung sa pusa sa Treasure Planet. Balik ulit tayo sa the sexiest hayop character ever. Furry ever. Hindi ba si Goofy Movie? Si Beatnik Girl? Close second. Sige. Pero si Captain Ang gagawin din, si Lola Bunny, pare. Na hindi ginawang sexy sa Space Jam 2. Diba? Boo! Inan-sexy siya sa ano eh. Diba? Masyado nilang kinaracter assassination si Lola Bunny. Parang masyado siyang sexy, so therefore wala siyang value sa ano na to. Ito siya pag binody shame siya, pare. Actually number 1 ata si Lola Bunny. Sinlut shame siya, pare. Ito yung paglakad pa lang niya, God damn, pare. Don't ever call me Zal. Naalala pa natin eh. That's how much it stuck. Totoo. So, ano nga ba yung sasabihin ko? Yun. Yung nag-interspecies mingling rin siya with yung aso played by, si Neil Patrick Harris. Sino? Hindi. Sino yung sa Frasier? I forgot his name. Yeah. Basta that dude. Yun lang. Sino to? Si Lola Bunny? Hindi, yung, di ba, pusa sa Treasure Planet, si Captain Amidala. Tapos yung may ka-love team siyang Parang aso hindi doon. Captain Amidala. Talaga ba? Oo. Tapos may ang tagal na din parang Treasure Planet doon. Neil Patrick Harris ata yung nag-voice. Hindi! Fuck! Yung sa Frasier. Tapos yun. Nag-sex sila. Tas, si John Fraser. Tapos gumawa sila ng fucking weird mix ng aso at pusa yung mukha nila. This is gross, dude. Talaga? Oo. Parang yung anak nila? Nagkaanak sila. Kumatandaan to. Baka porny na pala mo. Hindi, matagal na kasi. Baka self-insert fanfic yun na pala mo. Hindi. Panoorin natin yung Treasure Planet. Tayong dalawa lang. Ayoko. Ang weird nun. Baka tigas ang hindi ko alam kung gagawin ko. Ay, nakita niya. Ang lala, no? Kadiri. Kadiri. Parang sa, mo yung series Zootopia, na... dapat nag-sex yung bunny. Nararamdaman ko yung sex. Grabe. Yung tension nila eh. Parang gusto nilang itapon sa pader yung fox eh. Alam mo yun? Diba? Police yung bunny, diba? So, for sure, parang... Alam mo tungkol sa future to episode na to, puta. Pare, furries are the future, pare. Oo. Sige. Hindi. Yung gumagawa silang popsicle. Diba? So, balik tayo doon sa future. Nalaro mo yung cyberpunk.
Alam mo, Tapos, sobrang ironic ng video game na yan. Bakit? Kasi nilalaro ko, fuck capitalism, ino-overwork nyo for greater profit. hindi naman yung... Yun yung message niya. Ano ba nomad or yung corporate? Pare-pares lang naman yun. Pero yun may message siya na parang fuck corporations. Basta basically ganon, di ba? Oh, sige, okay, go. Pwede. And like fuck like overworking people. This is made by a very popular capitalist, like which is video gaming. Di ba? Hindi naman actually. Okay. Kasi CD Projekt Red medyo ano sila eh. Hindi sila Sony, hindi sila Activision. Okay. Alam mo yun, very art house. Kasi tingnan mo, ano pang ginawa ng CD Projekt Red? The Witcher, Yun lang. the biggest game. They made it big. It's Sabagay. not like parang Call of Duty siya na, nandun si Kevin Spacey. Alam mo yun? Hindi siya ganun, di ba? Okay. Yeah, you're right. Fuck my point. Bobo mo. God. Pero, Gago, ang angas ng choices doon. Either pwede kang magpakamatay o mabuhay with Johnny Silverhand sa conscious mo. Sobrang talaga wild. ba yung dulo? Hindi naman. Oh. Hindi ba? Ano ba Red. Ano? Yes and pare. Hindi naman talaga Ito yung kasi sinabi sa akin ni Red nung Cool Pals anniversary. Nandun daw si Yael. Tapos Yael knows me. Tapos saan na yung kasama mo yung parati mong binubuli? Sina Smackdown. Sabi ni El, gusto ko minsan nag-uusap kayo. Tapos sinabi ko lang daw na, parang madami ka daw sinabi. Tapos sinabi ko lang daw na, walang kinontribute yung sinabi mo sa akin. Totoo daw siya. Angas lang ni Yael dun eh. Tumatambay lang eh. Oo. God. So future. Future. Where Where do you see yourself 5 years from now? 5 years from now? Sobrang iba. Like, naging black guy ka for some reason. Latino na ako, parang ganun. Hindi, 5 years from now, hindi naman sobra. Medyo immediate future pa yun. Sana mas mayaman ako. You think ever mangyayari yung Mad Max future na pinapangarap ko? Gusto ko nga eh. Like, tangin na may toast. Simple yung mundo eh. No? Dude, may Hindi mo toast. naisipin yung mga likes. May toaster ka as a hat. Sobrang wild. May gitara ka flamethrower. Yung isang Sobrang ang dami nilang, parang para sa akin, at a time of scarcity, dapat practical lahat ng ginagawa. Hindi eh. Ginamit nila yung resources nila para gumawa ng gitarang may flamethrower eh. Sobrang walang kwenta eh. Tapos Diba? toaster na sa... Feeling ko 5 years from now, hopefully boy pa ako. Shit, naisip ko rin yun, Red. Na ano? Like, what if, kunwari, God forbid, mamatay na ako, like, within, like, di naman ganun katagal, 2 years. Tas, dude, meron audio of me, pare. Ano audio of you? Talking. So, I'm listening to a dead person right now. Hindi ko gets. Like, kunwari namatay ako, I have all of this, like, podcast recordings. Lots of episodes. Sobrang weird, no? I'm listening to a dead dude. Tapos mga sinasabi mo, alam mo ba yung rat poison? Kasi hindi maka-vomit yung mga rats. Yun yung legacy ko. Yun yung legacy mo. Dude, maghanap Exactly. tayo ng babes, dude, na malaking slammers. The Duchess of Dudleyville, Stacey Keebler. Yun yung mga soundbites mo Yan sa yung legacy ko. tribute video mo. At least ikaw, maganda yung legacy mo. You inspired all fat comedians. Tama. Yes. They Which all, is 90% of the comedy Manila life. Maya, we taken over. You do not know. We lie in the shadows. Seen. Very seen. Very much seen. Very much seen. Pero we're hiding in plain sight. Di nyo alam. The revolution is coming. And it's gonna be big. Fat NXT. Fat NXT. Coming to a city here. Coming to Manila. Gusto ko fat NXT. Lahat ng wrestlers sila mataba. Alam mo ba yung sa future pala, ito pala yung mga goals namin this year is to have a podcast event. If you are listening ngayon, 37 minutes in, 38 minutes in. Kasi alam namin yung minutes kaya kasi may active. Ngayon lang namin naisip na maggawa ng timer. Naisip ni Ivan to. Buti na lang naisip ni Ivan to. Pero, Ivan. tawag doon, gusto namin magawa ng podcast event na may live podcast recording. Tapos ang campaign ko is I am Bago Matulog. Tapos may mga montage lang. Yun yung announcement video natin. May mga montage lang tayo ng mga iba-ibang klaseng tao. All shapes and sizes and colors. I am Bago Matulog.
I am. Mga ganun. I am bago matulog, motherfucker. Oo, mga ganun. I am bago matulog. I am. Tapos sa dulo, tayong dalawa, we are bago matulog. Tapos lahat ng mukha mag-morph. Tapos zoom in sa morphed mukha natin. Are you? Yes! 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 Let's go! Let's go! Guys, send kayo ng video. You doing I am bago matulog. Yes, mag-send. please. Hindi kayo mag-send. I-post nyo sa Instagram nyo stories with the hashtag I am bago matulog. Tapos i-comment nyo. I-tag nyo kami dalawa ni Andre. Please gawin nyo kasi parang pag dalawa lang yung gumawa, sobrang lame nun. Sobrang nakaka-deflate. I am bago matulog. We are bago matulog. Are you? Yung recording gagawin yun sa World Trade Center, guys. Tayo na sobrang laki. Kahit umaten lahat na nag-listen sa atin ever, hindi yun Gago doon, malakas daw aircon doon sa World Trade sobrang Center. lakas ng aircon. Kaya the best, pare. Kung gusto mo ng malakas na aircon, pumasok ka sa putang inang, ewan ko, Actually, yung studio. supermarket. Tangina. Yung sa meat tumambay ka sa section. deli. Oo. Sa meat section. Tangina nito. Doon ako nung bata ako. Oo din eh. Parati ako nandun pag yan eh. Pag yung piniwera sa akin mag-grocery, tapos init na init ka. Ayan, yun yung mga... Pero yeah, in the future, paplanin namin yan. The Bago Matulog special. It's the Bago Matulog Day. Ewan ko magulo. Basta isipin namin yung topic. Tapos, siya, aircon siya, hindi siya parang Cool Pals. Hindi, yung date niya, same time siguro nung in-announce yung martial law. Wala lang. Are you? Walang kwenta. I am. Bago matulog. Puro ganun, di ba? Ganda nun, puta. Sa tingin mo, kailan natin makukuha? Kasi tangin lang yung Jetsons, kung naabutan nyo, bago matulog, yung the Jetsons cartoons, inaasahan ko may flying vehicles na by the year 2000 eh. Oo nga eh. Pero would you want flying cars ba? Oo. Mawawala yung traffic. Hindi ka ba takot sa flight? Sobrang takot ako. Weren't you afraid of riding airplanes? Hindi. Jet setter ako. Ano mo yan? Parang I was built to rule the world, pare. Parang ganun yung feeling. First class every time? Sana. Putang ina. Kung makita mo lang kung magkano yung business class, minsan parang alam mo yun. Tapos may mga tao ka lang kilala na parati lang naka-business class just because mayaman yung parents nila, nakakaburot yun. Business class ako eh. Ano na-achieve mo sa buhay? Wala! Kaya mo ba yung... kaya ko pa naman yung regular seats ng plane. Ako depende. Noong nag-Canada ako, nung naka-economy ako, medyo sinuwerte na lang ako na wala akong katabi kasi kung meron, tangina. Puro utot yun na amoy. Si Chino, kaya ba niya na... Naka-business class natin sa China pala. Nice. Got that McDonald's money, pare. Dude, pare. That funny... Tsaka siya half liquid si Chino. So, tayo si Ivan tawa ng tawa. Si Ivan, sino? Si Ivan, Like he is the shape of any container you pour him in. Nagmo-mold siya. So kahit makitid yung upuan, nag-mold siya dun sa parang fucking... Alam mo sa X-Men, yung tumagos yung senator sa bars? Yeah, exactly. Ganun si Chino. Napanood mo ba yung bagong X-Men cartoon? Is it good? Yeah, really good. Fuck, I'm gonna watch it. So, alternate timeline na mabuting tao si Magneto or... Hindi, katuloy lang talaga. Mabuti, si Magneto naman kasi, magigits mo bakit siya villain. Yeah, very tragic, diba? Parang inisip nila yung pinaka-posibleng tragic na backstory ng villain under the... Tapos ang usual theme ng X-Men is, diba? Discrimination eh. Yeah, which is so, inisip nila parang... okay, ano bang pinakamagandang way maging evil yung tao pero maiintindihan mo kung bakit. So, maganda yung origin story niya eh. Talagang at the core of discrimination yung nangyari sa kanya. I forgot the name, yung si Michael Fassbender pa yung si Magneto. Ang ganda ng long-term storytelling kasi si Kevin Bacon. Sabi niya, yung coin. Move the coin. Hindi niya magawa. Tapos minove niya yung coin through the skull of Kevin Bacon. Dude, ang angas. Tangina. Hindi ko alam. Talaga? Hindi ko naangasan sa part na yun. Sakto lang. Yeah. Akala ko maangasan ka eh. Si Sebastian Shaw. Deckard. Sino to? Si Kevin Bacon. Tama. Sorry. Pumasok sa utak mo, Deckard Cain.
ng Diablo. Hindi, si Deckard Shaw, yung sa Fast and the Furious. Deckard siya, layo. Napanood mo yung bago, yung 10? Oh. Ang favorite ko doon yung putang ina, Yung ni Rocky. bomba, tapos ni Rocket League nila sa Vatican City. Ba't ka nagagalit sa Tayo na, 7 times na bring up yan dito sa podcast na eh. Bilangin nyo, bago matulogers, kung ilang beses na sinabi ni Andre yung favorite ko ni Rocket League niya yung lahat eh. Lahat ng conversation parati binibring. Nakakalimutan mo, no? Nakakalimutan ko talaga. Malala. Oo. Kinsha asa kita eh. Hindi mo kaya yun. This episode is going Hindi, nowhere. it's good. It's not good. Oo. Paki-judge nga tong episode na kung ano. Kapag, hindi ko masagot kung anong nakita ko sarili ko in 5 years. Ano yung... Siguro, nag-stand up pa rin. And gusto ko lang to make... Gusto ko gumawa kasi ng parang mag-assemble na ako more of a team and a company now. Dahil dati parang, proud ako, self-produced, blah, blah. Hindi siya, mahirap na siya pag nilalakihan mo na yung scale ng ginagawa mo eh. So, yeah, isa sa mga dream ko talaga May proud house ka? Yeah, I guess so. One Ano yung name? Ano maas na name? Red. Ambition. Fucking douchebag. I hate you so Ambition. Sabi ko na mabuburat ka dun eh. Parang, naman mo yung Straight Outta Compton. Oo. Tapos yung umalis na si Dr. Dre kay Suge Knight. Tapos kailangan nilang i-drop yung aftermath, diba? What are you gonna... sobrang pilit nung pag gani. What are you gonna name this stupid record company? Aftermath. Parang kunwari sa Game of Thrones. Man, look at that throne. It's like a game. This game. Actually, ito Game of Thrones. Sabihin, Ambition. number one pet peeve ko, pag may mga kanta na hindi nila sinasabi yung title, parang balisong. Hindi may sinabi na parang, di ba? Never in my life, balisong. Hindi nila sinabi yun eh. Di ba? Ba't kailangan nyo yung title niya? Ba't di na lang, nobody made me feel this way before? Pati yung 214, wala rin. 214, pero kasi am I real? Parang ganun. Pero, pero tama ka. Am I real? Di ba? 214's the number. Ang nakakainis, ang pinakagusto ko is kapag merong movie or series or whatever, tapos no-work in nila yung title na maangas. Sobrang gusto ko yun. Like kunwari yung sa Game of Thrones, sinabi ni Cersei kay Ned Stark, when you play the Game of Thrones, you either win or you die. So ako parang, yes, that's a smooth way to do it. Yung mga iba, wala eh. Walang... Ano ba? Breaking Bad. Si Jojo Rabbit, di naman yung sinabing, let's go, Jojo Rabbit. Wala akong ganun. Meron ba? Habang hinalikan niya yung... Di ba binigtayin na? Putang ina, wala na ending na eh. Parang, man! Damn, Taika! Like, ito na lang yung, I guess, yung great part ng movie, yung binigtayin na yun. Gago. I mean, like, kunwari Schindler's is, they're in some sort of list. Some sort of Schindler's List. Meron bang ganun? Walang ganun, di ba? Pero medyo makakasin kung gusto ko yung they call themselves the bastards. Yung medyo half-tease lang, di ba? May ganun. Parang, ano ba yung shit, ano may iniisip ko? Like yung Shawshank Redemption, wala masyadong... In-explain na ba? Na? Kung paano niya binilik yung poster? Galing sa labas. Tayo ng bobo mo, Andre. Okay. Meron, ang favorite scene ko doon. Taka mo. Like, meron lang, parang, nilagpasan lang na ni-rape siya. Sino? Oo. Like, sobrang, okay, by the way. Hindi, actually, ano nga siya, ang implication nga is repeated. Sometimes, he would just let him do it. Sometimes, pero most of the time, lumalaban siya, di ba? Parang ganun. Yung nakakatawa, like, implied lang siya. Parang sa Stand By Me. Napanood mo yung Stand By Me? Hindi siya implied. Sinabi siya. Wait. Sinabi siya blatantly ni Morgan Freeman. Hindi, pero like, parang nilagpasan lang. Like, it was something that Hindi, sinabi. Hindi mo lang yung extended cut. Extended cut, yeah. Andy the Frame got his asshole licked. Over and over again. That's a special edition. Special edition of Shawshank Redemption. And they pumped and pumped and pumped and pumped again. I've never seen a man cream pie like that. He whipped out his giant cock. That's the length of 2 football fields.
This is why we need guests on our show. Walang kwenta yung mga pinag-uusapan natin. Okay. Sa Forrest The best Gump. talaga, like, pinaka-ayoko talaga pag hindi nila sinasabi yung titles. Tapos parang may mga times na parang sasabihin na nila yung title. Hindi, parang sa Itaewon Class, nanood daw Itaewon, never nila sinabi na parang, di ba, I love this Itaewon Class. Walang ganun eh. Ang corny talaga. Walang ganun. Walang, Ginawa ba yung, nainis ako talaga. like yung, alam mo yung Angels in the Outfield? Corny doon. Never There were some angels in the outfield. Gandaya! ang favorite part ko doon yung natatalo na sila, di ba, sa final football. Tapos may isang guy tumayo, tapos kumaganon siya. Ang corny! lahat sila sumunod. Tangina, ang corny. Again, video exclusive thing na naman yun dahil na-act out ni Andrew. Nagfa-flap yung isa. Nag-flap yung wings. Bakit ba? Yun yung ano eh. Parang the six man. Yung hindi na niya kailangan yung tulong ng Let it go! Let it go! Tayo na. Ayun, ang pinakamagandang yung sinabi yung title ng movie. Remember the Titans, pare. Ay, putang Taki, ina. diba? Totoo. Alaala ko yan, pa. Diba? We blitz all night! Yan, diba? I don't want them to gain another yard. Diba? Tapos parang sa dulo sinabi niya na parang, Remember. we make sure. This night, we make sure to remember the Titans. Parang ganun eh. Tapos bam. I didn't remember the night they played the Titans. Medyo iniba pa eh. Tapos bam. Ngayon yung maangas. Jeans on. My letter black. Hindi yata black skinhead yun. Nung nagkaroon ng montage ng defense nila. Like, yung yun, puro mga ganun. Yung parang ganun din eh. Like pagkatapos namin panoorin yung Oppenheimer. Make sure they remember the night they played the Titans. Naalala ko lang bigla. Sobrang ganda nun. Oo. Wala. Yun yung pinaka kulang, I guess. Ewan ko ba't iniiwasan ng mga tao yun. I think it's an art. Pag sinaya mo yung title, lalo na kunwari kung talaga hindi mo ina-avoid mo the whole time. Mas bilang, My Dune. Wow! Yes! Meron nga part dun sa X-Men eh, yung si Mystique, nakasakay siya sa jet, tapos sinabi lang niya, I am X-Men. Hindi Hindi sinabi. Ang pangit nun. Di ba yung Iron Man, di ba? Yun yung uling line sa first movie that started MCU eh. I am Iron Man. Di ba? Inamon niya. Yes. Tapos hindi yung sinabi niya before the snap, di ba? Pero hindi niya sinabi na yun yung endgame. Dapat sinabi niya yun. Hindi niya sinabi. The Endgame. Pero sinabi ni Doctor Strange yata yung endgame or something. Alam mo yung bad trip din ako? Ano? Yung sa Forrest Gump, yung ang daming sinuhorn. Na Na yung kunwari, kinakausap yun yung point ng buong movie. Nakashoehorn siya sa buong history. yung part na yung katabi niya si John Lennon. How is China? In China, they don't go to church. No religion too. Kuha-kuha yung lyrics eh. Ang galing eh. Tapos yung, ang pinaka nakakatawa doon yung na-discover ni Elvis kung paano sumayaw. Dahil kay sa naka-brace. kanya. Dahil lang ano siya. Do that shuffle one more time. Son. Bakit? Ito hindi ko gets. Oh. Ito yung misconception. Marami kang gets, by the way, dahil sa bobo ka. Okay, go. Kasi, parang baka lang di klaro I sa'yo. walked into that. Go. Paano, ba't namatay si Jen? Paano siya nagka-AIDS, basically? I mean, she fucking around, I guess. Trading needles and shit. Sabagay. Parang yun yung implication, di ba? Alam mo yung Freebird scene doon na, tangina, intense. Actually, ang intense na scene. Nung bata ako, hindi ko na-gets yung scene na yun eh. But nung napanood ko siya recently, hindi man recently, nung tumanda na ako, parang, damn, that must have been very a low point. Kasi after niyang, nag-clean up siya after that eh. Parang, tumatambay siya with people, tas nag-drug sila, tas parang gusto niya magpakamatay. After that, siya eh. Na tumino siya, di ba? Pero John Robert Powers daw siya. nagsimba siya eh, di ba? Hindi, pero di ba, naging waitress siya, tapos binisita niya si Forrest, di ba? Trying to clean up. Tapos minahal pa rin ni Forrest, no? Nag-sex sila, tapos nagkaanak siya. Tapos she cleaned up, pero wala. The past caught up to her. Madami wala dun sa extra features, yung tanggalan siya ng pangay. Masaklap dun, hindi niya kasalanan kasi puta rapist ng tatay niya. Run, Forrest, run. Jenny's dad was a loving man. Tangin ng pangit pa hindi ko pa na-gets yun.
Nung din, ako bata ka, din. parang always touching and hugging them. Oh, So my. parang bait naman ng tatay na to. Tapos mamaya, Jenny! Where are you? Puta, may ano lang, ang shot lang yung may hawak lang na bote. Tapos tumakbo sila sa tobacco Ang field. favorite part ko dun sa Forrest Gump, yung nag-ejaculate siya dun sa apartment. Sa dorm. Sa Oh, dorm. tas akala mo tulog yung kasama ni Jenny, wide awake pala siya. Parang what the fuck? You ever been with a girl, Forrest? I sit right next with them in the home economics class. Favorite movie ba to? Tayo na sobrang. I watch it at least like once every 2 years. Mga ganun. Pati Shawshank. Yan ba yung kapingpong niya, si Great Kali? Sa longest yard yan. Maganda rin yung movie na yan, by Dude, the yung way. sinabi I ni- fucking love that movie. Dude, yung sinabi ni fucking Stone Cold Steve Austin yung N-word. Oo. Tapos sabi, Tapos sobrang shit gut rin nung namatay si Chris Rock. Parang, wow! First time namatay ni Chris Rock since yung movie na namatay siya. Oh, yung Nas naging- naging stand-up comedian siya na matandang white man. yung Parang, yung pagkamatay pa niya rin talagang sobrang explicit eh. sumabog yung putang Oo, ng jail sumabog. cell. Tapos sinabi ni Austin yung N-word. Tapos sabi ng director, Austin yung nasa script, hoy, wag mo gawin. Nag-adlib ako, hell yeah! Si Nelly yun. Sinabihan niya. Si Nelly. Ang favorite ko doon. Andale, mami, EI. Uh-oh. We didn't just get a chocolate kiss. We Got got the whole chocolate factory. Tapos Hindi. Hindi nila nakuha yung una. Oh. But we got a chocolate kiss. Tapos bila mamaya, what you ssmiling for? Tapos yung music, boom! Yung music parang, y'all don't really want it now! Tapos puro black guys lang na naglalaan. Tapos sobrang batak nila. Batak nila lahat eh. Parang, we need speed, pare. Where we gonna get speed? Na ano kayo sila eh, na nakita nila yung ginawa kay Nelly sa library. Oo. Tapos nung nakabagsak yung mga libro, Oh. ang ganda ng movie na yun. Actually, it's a fucking condensed lang siya na, alam mo yun, ang daming magandang... Football movies, Oh, actually. yeah. Tignan mo, football Longest movie. Yard. The Replacements. The Replacements. Remember the Titans. Waterboy. Waterboy. Ang ganda, ang ganda. Very American lang talaga. Oo. Yun lang talaga yung ano dun. Ice Shield. Eye Shield. Puta. Ganda ng Ice American Shield. football ba yun? Oh, American football. Meron Japanese anime? Meron siya doon, ang specialty niya, the chariot bump. Tapos? Tapos habang itatakal niya, nagiging chariot. Gaguhan. Kuroko level siya. Kuroko levels of gaguhan. Tangina yung kuroko eh. Pero para sa akin, yan, actually, if you're talking about future stuff, so kung gumawa ng movie, meron akong concept called 5-1 eh. Yeah, I heard about this. Explain mo sa akin. Para siyang, it's the usual Pinoy basketball, parang ano ko siya, love letter ko siya to Filipino basketball kasi maraming tao kahit ako personally, may mga nakikita akong tao, tayo lang gagaling, pero wala silang height, so they don't make it anywhere or discourage sila to make it anywhere. So the title is called 5-1, about an undersized player na sobrang mahal yung basketball na seeking for that one big victory or parang one big moment, parang ganun. So yun, it has been in development for a long time. Medyo nasa ano siya. Nainis lang ako kasi parang may isang production house na pinitchan ako. Tapos ang comment niya sa akin is hindi ko binasa yung script. Tapos sinabi niya, hindi ko binasa yung script pero tingin ko dapat ang bida yung coach, hindi yung player. Sa utak ko, I wanna burn this bridge right now. I just wanna say, bobo ka ba? 5-1 nga yung title eh. 5-1 ba yung coach? Tanga. Tungkol nga sa pandak eh. Gets mo ba? Oo nga, hindi tungkol sa coach. Kasi pagiging pandak as a basketball player na mahal mo, wala kang magagawa about it. You can't be like parang, mag-push up sa ako araw-araw, tatangkad ako. Wala kang magagawa about it eh. Alam mo yun? To be fair, parang to development ng script, tinulungan ako ni Jeps dati. Pero yung direction ni Jeps masyadong high Q eh. Parang binigyan niya na, mataas siya tumalon. Parang binigyan niya masyado ng weapons yung guy. Ako talaga parang, hindi talaga siya athletically gifted. Mahal lang talaga niya yung basketball. Alam mo yun? Ganun lang talaga. Wala. Ewan ko, baka may makakinig dito. Gusto niyo yung develop yung script with me, let me know. Pero yun yung concept ko. Dude, meron na ako isa. Ano? As we're wrapping up, like parang an ode siya to like mga slasher films.
Parang wala nang gumagawa ng ganun, di ba? Meron. Sobrang dami, Andren. As in, ang dami. Na Pinoy? Na Pinoy, oo. Oh. Give me an example. Si Slasher Santos. Tangin ito eh. Gusto mo lang talaga kontra yung lahat ng sinasabi ko. Ayan na naman ang itak. Oh. Hindi. By ano? Itachi De La Cruz. Oh. Tama, Tsaka sorry. tsaka si, ang bida nun si Si Jaime Waki Kiray. Si Waki. Si Waki Kiray in his first serious Hindi. role. Oh, Batanggen yung serial ano killer. nga serial? Yun yung pangalan ng... Hindi, Balisong. Balisong? Corny. Tas yung ginagawa nila sa trailer, yung slow-mo nila, yung mga kanta, ginagawa nilang creepy. Tapos isipin palapit na siya. Your face lights up the sky. Tapos yan, sinachop-chop na niya yung mga victims niya. So, ano yung istorya? Ha? So basically, Batanggenyo siya na may Balisong shop. Wow. Tapos, hindi pa, like, ngayon ko lang siya naisip. Hanggang malamang. Nakitang-kita Oo. ko eh. Na gusto mo lang mag-jump into the train na ako 5 taon ko inisip. Tapos ikaw, meron din ako naisip, Fred. This is gonna be the same caliber concept. Kasi tingin ko, mga konsepto ng pelikula, 20 seconds lang iniisip eh. As we're wrapping up, sige, bilis. Kasi ako may pa mga 4 concepts naman. Yun lang. Yun lang. Pagkatapos mo i-trash talk yung concept ko. Eh kasi hindi naman siya totoong concept. Kita-kita sa mukha mo eh. Parang, meron din ako. Meron ako slasher film called Kanong Magaling Magtagalog. I actually heard about this. Yeah, di ba? Yun yung mga, alam mo yun, may mga white guys na binabackstab mo nagtatagalog ka sa harapan niya. Oo. Mga tipong, tangina, baho naman itong, hindi naliligo itong mga kanong to eh, mga ganun. Tapos bilang lilingon yung kano, sabihin niya, naintindihan ko kaya. Tapos, sasaksakin niya, Jack. Ang ganda. Wala eh. Mga movie production people, ewan ko anong ginagawa nyo. Gawa kayo ng love teams, gawa kayo ng mga kahit ng mga bullshit. Naiintindihan ko kayo. Diba? Sasaksakin kita. Nakita mo ba yung ginawa ko sa Netflix, Andren? Yung baboy sa life. Number 3. Mag-isa lang ako, pare. I wrote that myself, performed that myself, pare. And then wala man lang magiging eureka moment ng mga taong may pera na to. Alam mo, sinong tanongin natin ng mga concept? Baka yung guy na nag-number 3 mag-isa, baka may idea siya, pare. Pero hindi. Gawa tayo ng lab team. Tapos doon tayo umasa. Huwag tayong mag-imbento, Andren. Yun yung inisip ng mga movie producers ngayon. Ayaw namin to, ayaw namin mag-risk eh. Ayaw namin bebenta ba to si ano? Diba? Tayo namin. Punta tayo kay Red Oliero, pare. Red Oliero, anong magandang konsepto? Ito 4. Pamili ka isa. Tapos i-input. Ba't ka i-input? Red Oliero ka ba? Bakit ka i-input? Diba? Ang galing mo, Red. Oh, exactly. Yun lang kailangan mo gawin. Ang galing mo, Red. Ito 20 million. Napakadali ng trabaho nyo. May mga pera. Gising! Bangon Pilipinas! Bangon! Tangina, tapusin natin yung episode na to. Pero in the future, lahat ng mga taong kung gusto nyo ng successful things, you approach the man who's successful in everything, pare. In everything. Ang magaling noon, magaling ngayon, magaling habang panahon. Exactly. Pare, the GOAT. The GOAT is here, pare. Oo. I'm The just gout. waiting. The gout. The gout is here. The GOAT is here. Ganda yun Oo. The gout. Parang siya, wrestler siya, tapos may nami-mispronounce siyang word sa Tagalog. Diba? You talking to the GOAT, sir. GOAT po, hindi po GOAT. Comedy by Red on social media. Fundren on social Yes. media. Please follow us. ComedyMania.ph for shows. I'm pretty sure may shows kami pinopromote by the time this Yes. Baka nasa gitna kami ng Mega Best Tour. So watch out for that. ComedyMania.ph. It's gonna be our once a year series of shows with me, GB, Victor, and we already announced it. Merong 3 dates sa Manila, which is in Green Hills, Alabang, and Makati. Makati. And then we're doing Baguio, we're doing Cebu, we're doing Singapore. Baguio. Yeah, so yun yung You're gonna have fun time sa Baguio. masaya lahat. And tawag doon, ang maganda doon sa lineup, kaya I really look forward to it, is walang pabigat sa lineup. Alam mo yun? Ba't mo ako tinitinapag? Ikaw yung co-host ko eh. Alam mo, tumingin ako sa malayo, di ba? Wala akong sinasabi.
Walang pabigat. Alam mo yun? Oy, nag-kill ako sa lahat ng show mo. Walang nag-undertime. Alam mo Ay, yun? nako, mga at least ganun. di ako nag-overtime. Tulad ng mga iba dyan. Tapusin mo na 100. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph. comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.